Samantala, umaapila lokal na pamahalaan na Marawi na itigil ng airstrike sa lungsod nila. Bubuo naman ng Multi-Sectoral Advisory Council ang AFP Eastern Mindanao Command para gabayan ng mga sundalo sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Narito po ang report. Sa gitna ng patuloy na bakbakan sa Marawi City, nananawagan ang lokal na pamahalaan nito na itigil na ang airstrike operations ng militar sa mga lugar na pininiwala ang kuta ng Maute. Ayon kay 1st Infantry Division spokesperson Lieutenant Colonel Joar Herrera, nangangamba ang lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nananatili sa loob ng lungsod. Ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung clearing operations natin. No? Hindi po kami ang magdidesisyon yan. Ito po ay ipaparating namin sa taas, sa Armed Forces of the Philippines para mabigyan kami ng directive. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang clearing operations laban sa Maute. Nakasentro raw ang bakbakan sa 3 barangay sa lungsod. Kinakailangang pasukin isa-isa ang mga bahay para matiyak na wala roon ng Maute. Dagdag problema pa ang mga sniper ng Maute Group. Ayon sa Malacanang, 19 na sibilyan na ang namamatay sa gitna ng bakbakan. Halos 400 naman ang na-rescue. Mahigit 6 na pong Maute na raw ang nasawi. Sa panig naman ng gobyerno, 15 sundalo at 3 pulis ang patay, habang 6 na po ang sugatan. Sa tala naman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, aabot na sa 84,000 individual o katumbas ng mahigit 17,000 pamilya sa Marawi at iba pang karatig lugar ang apektado sa bakbakan ng militar at Maute Group. Mahigit 13,000 pamilya naman ang nahatira na ng relief goods. Base rin sa mga tawag na kanilang nakuha sa hotline ng ARMM, mahigit 3,000 individual ang naiipit pa rin sa bakbakan. Halos 6 na tao naman ang iniulat na nawawala sa gitna ng kaguluhan. Si ARMM Governor Mujib Hataman nanawagan sa publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa mga panahong ganito. Ayon naman kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, meron pang ibang grupo na sumusuporta sa Maute Group. Bukod daw sa teroristang ISIS, sinusuportahan ang Maute ng mga narco-politician. We received an information na lahat ng mga karamihan ng drug lords dito sa Metro Manila, Luzon and Visayas ay pumunta doon sa Marawi at nagkaroon sila ng drug summit and they were protected with the Maute Group and the drug narco-politicians. Tumanggi namang magsalita si De La Rosa tungkol sa estado ng mga bihag na hawak umano ng Maute Group. Sa gitna ng kanyang talumpati, naging emosyonal pa si De La Rosa habang ikinukwento ang sinapit na mga pulis sa Marawi. Ang ilan sa mga sugatang pulis na kanyang nakausap, hiniling daw na makauwi na lang sa kanilang pamilya. Yung mga pulis natin doon sa Marawi ngayon na naiipit sa bakbakan, ang iniisip is survival. Yung mga totoong pulis na nakipaglaban doon sa bakbakan, yung nga, naghalo na yung pawis, luha, sipon, laway, just to survive. Sa gitna ng umiiral na martial law sa Mindanao, bubuo ng Multi-Sectoral Advisory Council ang AFP Eastern Mindanao Command. Ayon kay East Mincom Commander Lieutenant General Ray Leonardo Guerrero, bubuuin ito ng mga kinatawan mula sa panig ng mga negosyante, legal experts, mga miyembro ng academe at iba pang sektor. Sila ang magbabantay at magbibigay payo sa mga sundalo tungkol sa pagpapatupad ng martial law. Ipinagtanggol naman ng palasyo ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi niya pakikinggan ng Korte Suprema o ibang mambabatas kung panahon na bang itigil ang umiiral na martial law. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi umano lain ng Pangulo na i-bypass ang Korte Suprema. Pero naniniwala silang ang militar at PNP ang may pinaka-accurate na ulat tungkol sa estado ng seguridad sa Mindanao at buong bansa. This is not meant to bypass the Supreme Court or the legislative. It simply means to say that those who have true and accurate report and on which he will depend on will be the military and the Philippine National Police. Pinabulaan na naman ni kontrolado ng Maute Group ang Marawi City. Iniimbestigahan din nila kung nakatanggap nga ba ng foreign funding ang grupo. Lala Roque, GMA News.